Gandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, pinag-uusapan po namin no, ang dayaan no at maraming ikinwento ang ating mga kaibigan dahil sinabi po nila no na itong PDP laban talaga ay talagang nanalo. Sila talaga yung totoong nanalo. Kaso po ay nadaya lang po. Talagang 100% po talaga ang pangdadaya po no. At itong si Garcia, napakasinungaling talaga. Ayan, kaibigan, no? Marami kaming katanungan, kaibigan, at panoorin nyo po, no? Panoorin nyo po itong pag-uusapan namin ngayon, simula hanggang dulo. So, ayan, mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Opo, ayan. Ang aking mga kaibigan po ay nagpaabot po ng pagbati po sa inyo ng magandang araw. At ito talaga yung topic namin ngayon no, dahil so grabe talaga yung dayaan na nangyari. No, sabi po ng ating kaibigan na ang totoo talaga ng nanalo, talagang lusot talaga yung PDP laban. Kaso nadaya lang talaga ito ng Comelec. At kaibigan no, dapat posible ba kaibigan na mabalik ang death penalty kasi sumusobra na po talaga ang mga sakim ngayon, no? Dahil sa mga pansariling interest nila, kaibigan, dapat po silang maparusahan. Hindi po tama ang kanilang ginawa. Pinagloloko po nila ang taong bayan. Opo, kaibigan, ayan, no? Talagang kahit itong mga kaibigan natin ay galit na galit po. No? Dahil napaka walang hiya talaga no, talagang na manipula po talaga ang dayaan na naluto na jud daw ni dayaan ba, talagang pinaghandaan ito. At sabi niya no na posible po na maibalik po talaga yung death penalty no. Talagang dapat ito sa mga sakim dahil sumusobra na po sila, pinagluloko po nila ang tao no? Dapat po sana, no? Dapat po sila sana ang maging huwaran na mamamayan at talagang sila pa ang umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Napakasinungaling po talaga. Napakasinungaling po talaga itong si Garcia, no? Talagang 100% po talaga ito sinasabi natin mga kaibigan na meron talagang dayaan na nangyari. At maaari mo pong basahin itong si Garcia, kaibigan. Ano po ang masasabi niyo po sa pagkatao ng taong ito? Opo. So, ayan, no? Grabe. Binasa po siya ng ating mga kaibigan. Talagang magaling po daw talaga itong magpaikot-ikot. Itong si Garcia. Dapat alisin na ito sa pwesto. Walang kwenta. At dapat po siyang managot sa kanyang ginagawa. Dahil mismo sa sarili niyang sinasabi no, nahuhuli po siya sa kanyang mga salita. Talagang sinungaling talaga no. Talagang sana maparusahan agad ito, kaibigan. Dahil siya ang nasusunod kung sino ang gusto niyang ipanalo. Ito na nga no. Ito na lang ang inasahan na at nagsalita na nga ang taong bayan sa pamamagitan ng boto. Dahil sa totoo lang po, ayaw na po ng tao ng impeachment. Ayaw po ng tao na ma-impeach po talaga si BP Sara. Kaya ang dami pong nag-landslide vote sa PDP laban. At isa pa, maiba tayo, no? Nakakaloka dahil imbis yung budget ang 2025 ang usisahin nila dahil napakalaking nadali ng mga kawatan na dapat talagang maparusahan. Pero mas doon sila nakatutok sa impeachment ni BP Sara. Agang giduot jud nila ang mga Duterte ba. Pero kapag pinipilit po nila yan, sabi natin mga kaibigan, ay ilalahad talaga ni BP Sara ang ebidensya. Malaking ebidensya at talagang ikagugulat ito ng mga tao. Kaya humanda na po
ang mga bangag, no? Dahil hindi sa lahat ng panahon ay papabor sa kanila ang panahon. Galit na po ang taong bayan, tama na po ang kanilang paikot-ikot sa mga tao. Tama na dahil ang mga tao ngayon ay gising na at ayaw na po nilang maloko. Alam na po nila kung sino ang nagsasabi o sino ang nasa tama. Sinungaling pala talaga nitong Garcia na to. Alam nyo kasi kaya po sila nagkakandara pa, no? Dahil kanya-kanya pong nakaw ng pera, kaya gusto nila lahat makaupo sa posisyon. Dahil madali lang po kumita ng pera at madali lang po ang magpayaman kapag nasa posisyon ka na. At hindi sila umupo para maglingkod sa bayan. Totoo niyan, sakim sila sa pera. Gusto nilang magnakaw. So, ayan. Wag po tayong mag-alala, sabi natin kaibigan, no? Dahil mananagot ang sino pong may sala sa dayaang ito. Po ating mga kaibigan, no? Biruin niyo po, no? Yung mga patay na isali pa na nakabuto pa yung mga patay na. Grabe yung pangdaraya talaga. Alam niyo po, galit na galit po ang ating mga kaibigan dahil wala po silang respeto, no? Dahil po kahit patay ay isinali pa nila. Nako, may parusa ang taong ito. Wala siyang respeto dahil sa kanyang kasakiman, pansariling interes lang ang kanyang inuuna. Ngayon magsisisi siya dahil ang mga kaibigan natin ay isa sa mga nanggagalaiti sa galit ngayon. So, kaibigan, kayo na po ang bahala. Hihilingin ko po ang parusa para po sa kanila. Wala na pong konsensya ang mga taong ito. Wala po silang respeto, no? At itong taong ito, magaling talaga itong magpaikot eh. Magaling. Pero hindi siya nakalusot. Kasi inuusig po siya ng taong bayan ngayon. Hintayin natin sa 2028. Sigurado po tayo dyan, no, na si VP Sara po ang susunod na maging presidente. At lahat po ng bumangga sa mga Duterte, no, ay hindi po talaga nanalo, no. Kaya ngayong sabi natin mga kaibigan, marami talagang kaalyado ni BBM ang magsisilipatan. At alam nyo naman, no, na ang kampo nila VP Sara, hindi po sila namimili ng mga kaalyado po nila. So ayan, maraming salamat po. At mamaya po update po tayo dahil meron pong babala ang ating kaibigan, no. Papasalamat po pala ako, no. Shoutout po pala, no, sa inyong lahat, lalo na po kami Masusa, no. Ma'am Marlene, sa inyong lahat, no. Wag po kayong mag-skip ng ads. Ako po ay patuloy po na tumutulong po sa mga bata, no. At susunod na pasukan po at pag-aaralin ko po sila, no. Kami tulong-tulong kami. So ayan, hihiling ko po na wag po kayong mag-skip ng ads. Salamat po sa lahat po ng mga nanonood, sa mga sumusuporta, sa inyong lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa. Tita Dailin, shoutout po. Tita Imelda, so ayan, Imelda Doki, Ma'am Trisha, Nanay Ivy, at Tita Elena, Ate Shai, kumusta po? Salamat po. At maraming salamat sa patuloy niyo pong suporta, no. Sa mga nagpapa-shoutout, no, babasahin ko na lang po. Nakalimutan kong maglista. So, salamat po, no.
patuloy po kayong nandyan. So, ayan, ang mga kaibigan ko po ay tutulong sa atin, no, para sa mga babala po at hindi po sila magsasawa na tumulong po sa atin. Ngayon po, ay hindi po talaga maganda po ang panahon ngayon. Kaya pinapakalma po kami. Hindi muna kami mag-e-explore. Pero wag po kayong mag-alala dahil si Sholo po ay makukuha po namin sa lalong madaling panahon at pinaplano na po namin yan ni Niljan. Wag po kayong mag-alala at maghintay po kayo sa update namin kay Sholo kasi nagli-late upload din po kami dahil noon lang po yung kalaban natin. So ayan, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Araw po sa inyong lahat, sa aking mga kaibigan, no? At sa inyong lahat na nanonood. So, ayan, pag-usapan po natin, no? Ngayon, marami po tayong katanungan at ang sasagot po ngayon ay si kaibigang Rika. At panoorin niyo po una hanggang dulo dahil first time po natin ito, no, na si Rika po ay makikipag-usap sa atin at masaya po ang pag-uusapan natin, no? Dahil tungkol po ito sa mga natalo po na mga mayayabang, no? At nagmudmud pa ito ng mga ayuda. Ngayon malalaman po natin ang katotohanan kung bakit po sila tuluyang natalo. So ayan, kaibigang Rika, masaya ito kasi si kaibigang Rika ay isa po siyang masayahin na duwende. Siya po ay babaeng duwende, no? At napakaganda po ng duwendeng ito. So ayan, yan, humingiti po ang ating kaibigan. Kaibigang Rika, kumusta ka po, kaibigan? Ito ating mga kaibigang duwende po ay talagang nagagalit po talaga sila kasi sila po ay may kakayahan na makita po talaga kung ano po ang katotohanan at nangyayari po. So pag-usapan po natin ang administrasyon na ito, no? Dahil wala na, sabi ng ating mga kaibigan, no? Pakinggan po natin. Ayan, wala na po talagang respeto sila sa ating mga vice presidente na si VP Sara po. Talagang easy lang po silang magkaso-kaso ng paninira. Tapos kabaliktaran pala sa ginagawa nila. Alam niyo po, sinasabi po ng ating mga kaibigan na may karma po ang mga ito. At ang karma ay tahimik lang pong dumating. Kaya itong mga sakim, magpahinga na lang po sana sila at tanggapin ang katotohanan na walang forever. Hindi panghabang buhay na nandyan ang kapangyarihan nila. At sana, kaibigan, no, makasuhan na yung may mga kaso na nagmamagaling. At sana tuluyan ng makasuhan ang mga ito. At ngayon pag-usapan natin itong si Paduano na hindi po siya nanalo. Kaibigan, ano po masasabi ninyo? So, ayan. Malinaw ang sinasabi ng ating kaibigan na si Rika, no? Opo. So, sabi ng kaibigan natin, no, itong si Paduano, talagang sobrang yabang nito. Lalong-lalo na po itong si Castro. So, ano na po sila ngayon? Hindi na po sila nanalo. Kaya, goodbye na lang sa kanila. Kasi, sabi natin kaibigan, di na po bulag ang mga Pilipino. Iba na ngayon. Kaya nakikita ko po, iba na po ngayon kaysa noon. Ngayon po ay makikita na ng aktwal ang tunay na nangyayari sa bawat isa. Hindi po kasi sila nag-iisip na ang taong bayan ang gaganti sa kanila. Kaya pasalamat tayo no na graduate na ang mga hambugero, mga mayayabang sa Senado. Tanggapin nila
natalo sila. At kahit nagmudmud pa sila ng mga ayuda, wala, hindi na po madadala ang tao sa kanila. At ito naman si Dan Fernandez po, no? Ano po ang masasabi niyo, kaibigan? Ayan, no? Tama po yung sinabi natin, kaibigan, no? Talagang itong si Dan Fernandez ay kakapasok lang po dito sa politika at talagang tuluyan na po itong exit. Tuloy-tuloy na ang pag-exit niya sa politika dahil marami na pong galit. Bakit? Kasi inaapi nila ang choice ng Pilipino na si VP Sara. Talaga si VP Sara talaga ang pinili ng Pilipino, ng mga taong bayan. At sabi pa ng ating kaibigan, ang dami po talagang nanggigigil at na-stress sa mga abusado sa katungkulan. Sana makulong na ang mga kawatan na sakin. At pati po itong si Boy Dila, di nakaligtas. Natudas sa mga agila. Sabi natin mga kaibigan. Pero wag silang mag-alala. Huwag silang mag-alala. Dahil kapag si VP Sara na po ang uupo bilang presidente, tiyak babalikan po sila. Kaya humadaan na sila sa pagbaliktad ng tatsulok, dahil mauungkat po kung sino po talaga ang tunay na korap. Kaya maganda-handa na lang po sila. Dapat maisip po nila at ma-realize man lang nila po kung gaano magalit ang taong bayan. Sayang po ang talino nila, hindi ginamit sa tama. Kasi alam niyo po, palibhasa po ang mga sakim ngayon, puro po pera ang nasa isip. At dapat mawala sa pwesto ang taong mga ganyang ugali. Parang sino na sila magsalita. Akala nila na walang katapusan ang kanilang kapangyarihan. Kaya ipagdasal po natin na sana sila naman ang ipatawag sa Congress. Titingnan po natin. Yan sabi po na ating mga kaibigan. Ayan. Sana managot na ang dapat managot kung sinong tunay na may sala, kaibigan Rika. Ayan. Opo, kaibigan. So, ayan, magsasalita si Gary, ha. Si Gary na naman po ang magsasalita ngayon. Opo. Tama po kayo, kaibigan, no? Hindi po talaga kayo nagkamali. Ang sabi po ng ating kaibigan, masaya ang mga tao ngayon. Na ang mga mayayabang tuluyan ng magpapahinga. Naalis na sila sa pwesto. Alam nyo, sabi ng ating mga kaibigan, nasa huli ang halakhak ng mga inaapi. Kaya tayo, ang mga inaapi, tagumpay sila sa huli. Dahil talagang may tutulong sa atin, na tayo ay magtagumpay. Kaya wag pagdasal natin ang mga sakim dahil alam natin na hindi sila magtatagumpay, dahil hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Salamat po, kaibigan Gary. Ayan. Opo. Ayan. Kaya sabi ng ating kaibigan, natawa naman ako sa sinabi ni kaibigan Gary. Medyo joker talaga itong mga kaibigan ko ngayon, ha. Sabihan daw natin si Abante na dila lang daw na walang latay. Yan yung ganti ng mga Pilipino sa kanila. Kahit ako, nayayabangan po talaga ako sa kanila. Para kung sino sila magsalita, magpahiya ng tao.
Ngayon, wala na, hindi na bulag ang Pilipino. Nakaganti na ang taong bayan. At kahit partida pa na dinadaya nila, hindi pa rin sila nanalo. Kaya, simula na talaga ng karma nila. Kaya ang karma, tahimik lang yung dumating. Kaya sana, magising ang mga sakim, ma-realize nila na mali ang ginagawa nila. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan ko. Nakakatuwa po ang mga sinasabi po ninyo. Talagang ito po ay good news, no? Kasi sobrang na-stress po ang mga tao sa kanila, no? At kahit po kami, no, na talagang nalungkot po kami sa mga nangyayari po dito sa politika, kasi grabe corruption talaga. So ayan, maraming salamat kaibigan. Ayan, mag-update pa po tayo. Marami pa pong sasabihin ng ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Ingat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, kakausapin po natin ang ating mga kaibigan. Meron po silang sasabihin at lalong lalo na po sa ating vision, no, na paulit-ulit po. Makinig po kayo una hanggang dulo, panoorin niyo po ito upang malaman niyo po kung ano po ang mga babala na sasabihin po ng ating kaibigan at sa vision ko po. Ayan, kakausapin natin ang ating kaibigan. Maraming salamat po sa mga nanonood. Ayan kaibigan, kumusta ka na po? Siya daw po ay nasa mabuting kalagayan. So ayan, kasi may nanaginip po ako kay VP Sara, no, na iba po ang panaginip po kaibigan. Masama po ang panaginip ko. Nagising nga po ako kagabi. Dahil paisip po ako, dahil grabe po ulit-ulit na po itong sa panaginip ko. Duda ako na meron na naman pong masamang balak sa kanya, no kaibigan. Sana po bantayan niyo po siya, dahil po may magpaplano naman po, no, ang mga kalaban sa kanya kaibigan. Kaibigan, sa tingin niyo po, ano po ang pinaplano ng mga kalaban na to? At talagang hindi na po tinatantanan ang ating VP Sara kaibigan. Ayan, sabi ng ating kaibigan, no, na may pagpaplano po si BBM sa kanya. At balak po nito na makipag-ayos po, no? Naku, hindi na daw po dapat itong pagkatiwalaan, dahil ginagawa na po ito ni BBM. Kung isipin po ninyo, nung nanalo si BBM ng presidente, di po talaga siya, sabi natin mga kaibigan, hindi po talaga siya nanalo kung wala po si VP Sara. Nang dahil po kay VP Sara ay nanalo po siya. Kaya po, sana po hindi na po magpauto ang ating Vice President na si VP Sara, no, dahil malaki po ang posible na maging delikado po ito, no? Maging unang hakbang na naman ito ng mga kalaban niya kapag siya po ay nagpauto ng mga to, kasi meron pong pinaplano ang mga kalaban kung paano po si VP Sara mapatumba, no? Tama po, sabi po ng mga kaibigan natin na ang mga traidor po talaga yan, at hindi na po yan magbabago. At kunwari po, no,
itong pakikipagbati ni BBM pagkatapos po nito ay babanat na naman daw ito sa 2028 kapag naloko niya si BP Sara. Pero nagkakamali po, sabi ng ating mga kaibigan, nagkamali po siya na kalaban dahil tuso po si BP Sara at magaling po siyang makipaglaro, parang hindi din po siya basta-basta ngayon nagtitiwala dahil alam niya na po kung ano po ang tunay na ugali ng kalaban. Itong si BBM po, wala na po siyang maaasahan, no, kay BP Sara dahil tapos na ang pagtitiwala ni BP Sara sa kanya. Kung tutuusin po, sila Tatay Digong po at si Sara po ang nagpalibing po sa kanyang tatay, no, at wala pong utang na loob ito. At kagabi lang po, no, nanaginip din na po ako, no, kay Marcos at may sinabi po siya, no, na ito po ay nagpapasalamat dahil nalibing po siya. Papasalamat po siya sa mga Duterte, no. Ayan, ito pala ay talagang malaking kasiyahan din po sa kanya na mailibing po siya. Pero itong si BBM ay wala talagang ginawa kundi ang maging sakim talaga sa kapangyarihan. Mga pangsariling interest lang po talaga ang kanyang inaatupag. So ayan, no, siguro ito ang plano ni BBM kasi nararamdaman niya na po na wala na po siyang lugar, no? Wala na po siyang lugar dahil si BP Sara po talaga ang sinisigaw ng taong bayan. Siya po ang gustong maging presidente ng taong bayan sa susunod na eleksyon. Kaya po sana kaibigan, no, hindi manipula ni BBM ng ating Vice President na si BP Sara. So ayan, sabi ng ating kaibigan, tutulong daw po sila para magbantay po kay Sara. Opo kaibigan. Ay naku. Salamat po kaibigan, no. Salamat po. So ayan po, patungkol po sa vision ko kaibigan, no. Nais ko pong i-share po sa inyo dahil ang mga vision ko po ay paulit-ulit na po ito, no. Ayoko pong manahimik dahil gusto ko po na ma-share po ito sa inyong lahat. Pakinggan nyo po. Vision ko ito, no, at sigurado kaya po ito paulit-ulit na pinapakita sa akin ang mga mangyayari sa pamamagitan ng panaginip. Dahil malaking babala ito sa mga tao. At hindi po ako pwedeng manahimik. Kailangan ko po itong sabihin at ipaalam sa lahat ang mga nakikita ko. Una po, ang Diyos lang po ang nakakaalam sa lahat ng mangyayari. Siguro ito lang po ay maging instrumento upang balaan tayo sa mga kapahamakan. Una po, mga pag-ulan ng apoy galing sa kalangitan, mga pagyanig ng lupa, mga krimen, at mga panloob sa bahay-bahay. Ilang beses din po akong nanaginip, no, na paulit-ulit. Itong taong masasama na gustong pasukin ang mga bahay-bahay. Gusto ko pong tingnan po ninyo at siguraduhin po na nakalak po ang mga pintuan. Dapat po sigurado kayo na garantisado at matibay ang mga pintuan ninyo. Huwag kayong papayag na may iwan ang mga bata na walang kasama. Dapat po may mga malalaking kasama po na mapagkakatiwalaan ang mga may iwan sa mga anak po ninyo. Tuso ang taong ito, no? Dahil sisiguraduhin niya po muna, pag-aaralan niya muna ang bahay na gusto niyang pasukin. At check nyo po, no,
i-check nyo po yung mga kuryente na nakasaksak sa mga bahay ninyo dahil baka makaligtaan po ninyo at posible po na maging dahilan po ito ng pagkasunog. Yan. Mag-iingat din po kayo dahil mas madalas po makakagawa ang taong ito ng krimen. Lalo-lalo na po aatake po ang mga masasamang tao sa gabi. Yan, paalala lang po. At manalig po tayo, no? Dahil wala pong makakatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Mag-ingat po tayo at check po natin, no? I-check po natin ang ating mga bahay, no? Kung merong pwedeng daanan ng mga kawatan dyan, ay lock nyo na, secure nyo na po. Mas mabuti po na mag-ingat po tayo, no? Maniguro na tayo, di lang dyan magkumpiyansa. Ayan, meron ding babala, no? Mag-iingat din po tayo, no? Dahil mas madalas po makakagawa po tayo ng krimen dahil po sa depression. Mahirap itong kalaban, lalo na po kapag sarili mo po ang kaaway mo at ang mundo. Nakasunod lang sa iyo ang dyablo at aatakihin kanya sa isip mo na para bang wala kang kwenta, wala kang pag-asa. Kaya mauuwi po sa pagpapakamatay. Kaya po maging matatag tayo. Dahil ipapakita po, ipaparamdam po ng kaaway natin na wala tayong kwenta dito sa mundo, kaya magpakamatay na lang, no? Kaya ito po ang madalas dahilan, lalong-lalo na po na depressed ka, na tingin mo wala kang kakampi, ganun. Diyan po madalas sa atake ang kaaway, paglalaruan kanya po sa isip mo hanggang mawalan ka po ng tamang balanse sa isip. At ayan po, maglaan po tayo ng oras para manalangin. Wag po kayong mag-isip ng mga malulungkot na bagay dahil ang lahat ng paghihirap ay may kapalit na kasiyahan. At mga wag po kayong matakot dahil may tagapagligtas po tayo. At nakakalungkit din po dahil may nakita po din po akong sakuna. Ito po ay galit ng kalikasan na mauuwi po sa pagkamatay ng maraming tao. Walang pinipili itong sakuna na ito, mahirap ka man o mayaman. Ayan, maraming salamat po. Sana po ay maging alerto tayo. Hindi na po natin alam kung sino po yung mga kakampi natin dito dahil marami pong mapagkunwari at mapanlin lang na tao. At nakikita ko po na grabe po ang kasamaan, lalong-lalo na po sa inggitan. Talagang champion ang mga taong ganyan, no? Dahil kapag mainggit sa iyo ang tao, gagawin niyan lahat upang masira ka, mawasak ka, at gagamit pa yan ng mga kulam para mamatay tayo, no? Kaya labanan po natin sila. Ang mga kaibigan ko po ay tutulong po sa atin, no? Hindi po sila magsasawa na magsasabi po ng mga babala. Opo. Ayan, no? Maraming salamat daw po at pakinggan nyo po daw ang mga babala po, lalong-lalo po yung mga vision na sinabi ko po sa inyo. Maging alerto at ilak nyo po ang bahay ninyo, ha? At maniguro na po kayo sa kaligtasan ninyo. Walang mawawala kapag unahin natin, no, na maging alerto. Opo. Salamat. Ayan, nagpapasalamat po ang ating kaibigan sa inyo. Mag-ingat po kayo.
lalo na po sa mga daan-daan, no, mga aksidente, mas madalas po mangyayari mga aksidente ngayon, lalong-lalo na po na tag-ulan. And mag-ingat po kayo. Maraming salamat.